Pipe Network presents. Hi everyone, I'm Jimpy, and this is Rewind, a throwback podcast. Hello everyone, welcome to Rewind, a throwback podcast, and we are on our last 2 episodes for this season, for our anniversary season. O, diba? Nakarating tayo. Sorry, ang tagal na walang upload kasi as you can see, real time namin itong nare-record. Like, hindi siya canned. Parang this week ang release, this week din namin i-record kasi nagkasipon ako eh. Wow, ang daming dahilan, ang daming explanation. Di ba, ang pangit mag-record ng may sipon. So, wala lang. Mabigyan ko lang kayo ng dahilan. Tsaka naging busy. So, ang mangyayari ngayon, yung last 2 episodes natin would be our year-ender episode. So, 2 parts, di ba? Kasi masyadong maraming nangyari ng 2022. Hindi sapat yung isang episode. And for this first part, ang ating pag-uusapan ay tungkol sa mga content or mga content, tama, na mga kinonsume natin or pinanood natin ngayong 2022. And ang kasama ko ngayon, ang tagal na namin plano na mag-record ng podcast episode pero hindi matuloy-tuloy until finally naisip ko, ay, siya ang perfect na kasama ko ngayon. Yun nga lang, hindi ko alam kung talaga bang perfect kasi magkakaalaman mamaya pag naglista na kami ng mga bagay na napanood namin. Okay, pwede ka bang sabihin kung taga-sang ka? Charot, wag na. Ayaw, mamaya na lang. Sige, pwede. But anyway, podcaster din siya pero hindi niya masyadong binabroadcast yung podcast niya. Pero siya ay isa ring content creator. So you will know later what content he creates. Welcome here on Rewind! Nakasama ko nag-journey din to ha. Lagi ko siyang chinichika tungkol dito sa passion project na to. So finally naman siya, I guess ko na. L.A. Sherry. O, diba? Hello, Hello. L.A. Pero gusto Thank mo you for ata having me po. Louise? Ang Yun arte. na So, bali. Louise na talaga. Okay, pero sa akin, L.A. ka. So, wala tayong magagawa siya. Parang Okay. yung mga LA, kapag nakilala ako since bata. Oh, bata ka pa naman na nakilala din kita. Kasama na yon, di ba? So, hi LA, hi Louise, welcome to Rewind. So, excited ka naman makipag-rewind? Wow, ang kapal na mukha, ganun talaga yung tanong. Kunyari, prepared tayo. Sige, oo, kunyari prepared tayo, kahit hindi naman talaga. But anyway, we're going to be talking about, or ano tawag dito, magbabalik tanaw tayo sa mga ganap or content or TV show, pwedeng movie, pwedeng series sa online platforms or sa TV mismo, di ba, na ating kinonsume or pinanood or nasilayan this 2022. Sige, sabihin ko nasilayan kasi baka mamaya hindi naman natin sobrang nasubaybayan, di ba? Pero, ikaw ba, LA, kasi parang nung iniisip, usually kasi may ganyan ako mga drama, kapag ka end of year, iniisip ko, ano yung mga pinanood ko? Dati nga sa vlog ko, meron pa yung mga top 10 teleseries na pinanood ko or memorable keme. So, ikaw ba? May ganun ka ba this year? Like, can you parang sum up ano yung mga bagay na iyong napanood this year? Yung parang in one word or in a sentence. In one word, parang masyadong mahirap yung one word. Kasi medyo maiksi yung attention span ko this year. So, hindi ako medyo nag-venture so much pagdating sa mga mga scripted movies or ano, pero parang medyo contradicting siya sa ano ko. Oo nga, char. Pero ayun, so super, hindi ko siya matandaan entirely, pero meron akong baon na na list dahil Wow. na na victimize tayo ni Miss Rona this year. Miss Rona, taray. Ni Miss Rona this year, kaya nagkaroon ng chance na manood. Oo. Ako tong Tori, ako naman, ang tawag naman namin dyan, si Covida. Nabiktima din ako niyan at meron din, dahil din dyan, kaya dumami din yung content na pinatugon. Tsaka maraming mga bakasyon this year. So, pero alam mo, gets kita dun sa parang maikling attention span. Kasi for some reason this year din, parang ang hilig ko mag-ulit lang, pero wala akong masyadong bagong content na pinanood in terms of in terms of movies. Pero sa series, in fairness, meron ha. So, mamaya na. Unahin na muna natin yung mga pelikula. So, LA, ready na ba ang listahan mo sa iyong mga movies na
Yeah, some of the movies, I'm sure we cannot name all. Pero syempre siguro yung mga tumatak, yung mga talagang natandaan mo at bakit mo natandaan na ito yung pinanood mo, di ba? So, ikaw na ang magsimula ng mga movie na yan. Kasi grabe ang ano mo din eh. Ano tawag dito? Love for films. Ako kasi hindi sobra. So, hindi ko alam. Parang hindi naman masyadong extensive yung aking range. Ikaw yon. So, okay, go. Well, yung sa list ko, very familiar titles na to for maybe for some people. Pero sa akin kasi, ito yung mga first time ko pa lang siya napanood this year na familiar din yung mga titles sa akin. Pero ngayon ko lang siya nabigyan ng chance. So, unang-una yung Lost in Translation. Tapos, Familiar title, pero haven't yung watched. Ay, ikaw most na familiar, magkwento niyan. Oh, magtatanong na lang ako. parang yung Lost in Translation, parang it's about this actor na nasa Japan for work, for an advertisement, ganyan. Tapos, meron siyang nakilala na babae, si Scarlett Johansson, na parang hindi ko masyado nag-gets yung pinaka-point ng movie. Pero it's about two lonely people meeting in a foreign country. Tapos, ayun, nagkaroon lang sila ng connection. Tapos, ayun. It's one of those somber films na very, sa akin, that genre or that category of film is very close to me as a person. Then, followed by, Bakit? Dahil actor din. Charot. hindi ako actor. Pero kasi, syempre parang media world, ganon. Or the story Mm-mm. mismo, yung malapit sa'yo. Yung sa story din, kasi minsan, usually kasi, di ba, minsan, pagdating sa personality or sa pagkatao sa pagkatao, usually tumatatak sa akin, ay sa atin, is yung happiest moment or like the saddest moment. Uh-huh. Yun yung sa akin. So, it's a sad movie in a way. So, tumatatak siya. So, may mga resonance when it comes Mhm. to being single, ganyan, Ay, meeting someone in a situation, just move forward. Yung mga ganun. yes naman. Okay, gets. Tara, may mga ano na to huhugot na. Okay! O, ano yung next na sinasabi mo movie? Yung next sa list ko, Manchester by the Sea. Ito, very somber movie din siya. It's about losing your loved one, ganyan. Na nagustuhan ko yung niya, yung pag-portray niya ng grief ng isang tao. Kasi usually ang grief, siguro based sa mga mainstream na napapanood ko, pagka grief, lang siya eh, parang it sticks within the funeral of a person. Hmm? Parang ganyan. Pero sa Manchester by the Sea, they also focus on what happens after. So, how it Uh-huh. changes a person, yung mga ganong klase ng, Uy, parang ng gusto ko grief. yan. Ano title? Maganda sa Manchester by the Sea. Kasi meron akong favorite episode sa Click na ganyan. Namatay yung character. Tapos parang ano nangyari sa kanila after. Mm-mm. So, wala. Tapos pinakita iba-iba talaga ng, iba-iba ng ways to Totoo. grieve. So, ganyan yung ganap sa movie. Oh, very siya, character driven siya. So, Mm-mm. tas madami siyang awards actually sa Academy Awards, Golden Globe, ganyan. So, it's Oh. really good. Okay. Oh, we will check that out. So, may dalawa na si LA sa kanyang list. Ano? Lost? Manchester by the Sea yun. Tsaka yung 2000, isa, ano yung una? Lost in Translation. Lost in Translation, tsaka Manchester by the Sea. O, ano yung sinasabi mo? Sorry. Gusto mo ba tayo? Dalawa sa akin muna, dalawa sa'yo. Para Okay. Okay. take turns tayo. So, dun muna tayo sa mga bago, no? Yung mga first time nating napanood Oo. this year. Pero, okay, for the record, well, once na ma-release itong podcast na ito, ay meron na po akong pelikulang napanood na talagang nirelease sa 2022 dahil tayo ay manonood ng MMFF. Pero hindi ko na siya ma-share because nagre-record kami, manonood pa lang ako in 2 days. So, basta abangan nyo na lang kung anong panonoorin namin ng mga friends ko, no? So, pero other than that, yung mga pinanood ko rin ay mga movies na naipalabas na noon.
na available sa Netflix, sa YouTube. Tapos, first time ko siyang napanood din this year. So una dyan, may movie si Lucy Hale. Actually, tinignan ko lang to sa sa IG Story Archives ko. So oh my gosh, hindi ba siya masyadong tumatak? Ang title niya, Dude. Ewan ko napanood mo na. Alam ko yan, yung group of friends na Oo. stolen. Na ano sila, na my gosh, sobrang, may mga scenes pa rin naman na vivid sa akin. Like, kunyari, yung mga pag nandun sila sa labas, yung mga, ano tawag dito, parang sila nag-gather, tas parang may binasag ba silang coconut or something. Pero basically, yun nga, group of friends sila, tas merong isa sa kanila, di ba, na namatayan ba ng kapatid or na boyfriend din nung isang kabarkada. Parang ganun. Oh my gosh, sobrang vague kasi Mm-hmm. pinanood ko yun February 1, 2022. Oh, gusto mo yung naalala ko, di ba? Kasi alam kong holiday yan at Chinese New Year. Tapos kami ni Carol, parang wala kaming magawa dito sa bahay. Pero lalabas kasi kami nung gabi. Tapos sa mga inaantay namin sila, sure, sabi namin, oh, ay ako may meron akong pep shoot noon. Tapos after, may lull time bago kami lumabas. So sabi ko, oh, manood muna tayo ng movie. Tapos nasunog pa nga yung popcorn na kinain namin. Gusto mo yun yung mga naalala ko, pero yung movie hindi masyado, di ba? Ano ba yan? Pero kaya ako na-curious doon kasi si Lucy Hale, kasi syempre, naging favorite natin siya sa Pretty Little Liars. Pero, ewan ko, first, baka kailangan ko i-rewatch o baka hindi ako nag-pay attention. Sabi na nga natin kanina, maikli ang attention span natin. Natong Kasi isa 2020. naman, he's just not that into you with Jennifer Aniston. Yan din, cute naman siya. Pero ano yan, may attempt na ako manood yan last year kasi parang naboringan ba ako or what sa umpisa. Tapos so kami na ni Carol yung magkasama, na-enjoy naman namin. Na, para siyang ano, di ba? Tama ba ang pagkakaalala ko? Ano din to, group of girls naman, pero not necessarily friends. Basta parang dugtong-dugtong lang yung lives nila. Tapos, kanya-kanya sila ng adventure sa boys na parang kung gusto ka ba nito or what, parang ganyan. My gosh, baka mali yung pagkakakwento ko Pero basta si Jennifer Aniston Hindi nandun. ko Pero din alam ko, siya. hindi siya yung bida, alam ko eh. I forgot kung sino yung bida. Tapos basta maganda yung kwento niya na parang meron siyang guy ba na gusto. Tapos nakitawag siya sa bar dun sa manager noon. Tapos sila yung nagkagustuhan in the end. Pero sobrang labo. Yung parang hindi sila magkalinawan kung ano ba, gusto ba ako nito or hindi. So parang ang Blurred mangyayari, lines. Gano'n. oo, parang ganun. So, nung parang magko-confess na, tapos hindi magkalinawan, so umalis na yung girl, tapos biglang gusto pala siya ng boy. Parang ganyan. Yung mga usual na ganun. So, yan. Tapos kung, didiretso ko na, para lang kompleto na yung mga first time ko napanood this year. Pero my God, walang tumatak. Eh, hindi naman walang tumatak. Naalala ko naman, pero ang tagal na kasi noon, first quarter of the year pa. Frozen 2. Mm-hmm. Nanood ako ng Frozen 2 nang hindi nakakanood ng Frozen 1. Nanood kasi sila dito sa bahay na sabi nila, sumali ka. Kasi alam namang maiwan ako sa kwarto, di ba? Sila ay nagmo-movie man. Si Sher at si Ina, hinahayaan ko sila. Pero kasi si Carol din Jomorn, so sabi ko, okay, join ako sa barkada. Tapos sabi nila, manood ka, tayo mo lang. Okay naman. I mean, okay naman. Gusto ko yun yung review mo. Okay naman. Okay naman. Hindi lang, alam mo, bihira akong manood kasi ng animation. Parang ang na-appreciate ko lang talaga na ganyan. Inside Out. Yeah. Super ganda nun. Dahil pa, ano talaga siya yung emosyon talaga, di ba? Kaya gusto ko siya, yung parang ang ganda ng psychology ng movie. Pero So, itong, kaninong character ka pinaka nakarelate dun sa Inside Out? syempre gusto ko sana kay no? Joy pangalan nun, di ba? Yung masaya. Joy. Oo. Pero meron na yung, medyo naging may favorite ko si Sadness. Kasi, lahat naman tayo, gusto mo yung nag-review na to ng Inside Out, no? Pero lahat naman tayo dumadaan sa ganun. So, at saka ang cute kasi ni Sadness, pero lagi siyang malungkot. Si Bingbong, Hence the name. oo, yun naman nga. Tama rin naman. But anyway, going back to Frozen 2, hindi ko alam kung, pero kasi sabi naman nila stand alone. So hindi ko naman kailangan daw panoorin yung Frozen 1. Yung parang nasanay lang kasi ako na pag Disney movies. Yung parang may something, merong Mm-mm. social relevance. Char! Yung mga ganun, yung mga, kung hindi social relevance, yung parang basta may hugot siya na parang nagmi-mirror in real life. Ito, parang hindi lang ako nakakapit. Pero nagandahan naman ako tsaka ang ganda nung yung mga snow, yung mga ano tawag dito? Yung yellow na dumudulas, ganyan. Tapos maganda yung mga effects, maganda yung mga damit ni Anna tsaka ni Elsa, kahit di man sila masyado nagpapalit ng damit, ganyan. And
Yun naman. Tsaka yung relationship nila as sisters, super gusto ko dito. So, yun naman. Okay naman din. Hindi I'm sure nagagandahan kayong lahat. Pero it's just me, own preference. Again, ito ay hindi naman review ng Very mga subjective. pelikula, kundi review ng 2022. So, huwag na Okay kayong lang ako basag nga, ko. wala pa ako napapanood na Frozen kahit isa. Naririnig ko lang yung mga songs dahil tumutugtog kung san-san. Oo. Pero wala Lalo pa na ako pag napapanood. may kasama kang bata, di ba? Oo. So, yun. Okay, LA. Ikaw na. Next. Ano mga other movies pa na nandyan sa listahan mo? Meron akong Little Miss Sunshine. 2006 movie siya na ano din siya, alam mo, isa din siya sa mga familiar titles na nakikita mo or nakikita mo yung preview somewhere. Pero first time ko siyang pinanood and I was really glad na pinanood ko siya. Siguro sa lahat ng pinanood ko this year na movies, ito yung pinaka nagustuhan ko. It's about this very dysfunctional family na nag-unite sila dahil sa para ma-fulfill yung dream nitong batang babae na to. Na nakatravel sila with their hippie van na very bright yellow, ganyan. Tapos, nagta-travel sila across the country just so, they could attend this pageant na gustong salihan nung bata. Along the way, yung journey nila, super daming ups and downs. May death, like to think of it, nagkaroon pa ng death. Tapos, dahil sa super limited pa nung time nila, yung kailangan pang itago yung patay sa kotse. Yung mga ganong klaseng, kind of adventure. Tapos may mga revelations na basta it's about fulfilling dreams and what broken dreams does to a person and how devastating it can be. Tapos it's also about doing something for the love of doing it, but not actually for the sake of being a part of like of belonging into a community or something. Kasi ang ano niya, very different siya from all these other girls. Na parang, alam mo yung mga sa American pageants ng mga bata, di ba? Parang very cutthroat siya. Na yung mga very little Oo. girls acting like adults, ganyan. Pero siya, ano lang siya, like, ginagawa niya lang, as in, very random. Tapos, parang she did it pa for her grandfather na namatay. Ayun, super ganda niya kasi parang at the end of it, nagkaroon din ng mga realizations yung family members. Ganda. 10 out of 10. Wow. 10 So, out of family 10. drama pala ito. Parang ganon. Ah, Uy, alam mo, buti mention mo yung pageant. Kasi naalala ko na yung gusto kong movie na ito, naalala ko na. The ano first time ko yan? na yung napanood, Jennifer Aniston din, Dumplin sa Netflix. Yung may anak siyang big girl, tapos si Mm-mm. Jennifer kasi para siyang Miss Teen USA. Tama ba? Miss Teen USA yung pageant mismo doon or nag-invento ba sila? Basta si Jennifer talaga ay as a prominent figure sa pageant world doon. Mm-mm. Tapos yung anak niya, Plus syempre, size. oo, plus size. Yun nga, nakarelate ako doon. Char. Very Tapos, contrast sa kanya. lagi siyang minamanduhan, ganyan. So parang, I forgot na kung naging revenge ba niya yun or parang nagrebelde siya kaya napagtripan niyang sumali doon sa pageant. Tapos, basta may grupo sila doon na sila yung mga rebels doon sa pageant, sa Mm-mm. pageant. Sa pageant mismo, sila yung mga rebel contestants na nanggugulo. May isang parang boyish or lesbian ata nga talaga siya, hindi yata pala siya boyish. Tapos yung best friend niya, na eventually parang yung best friend niya, yun yung nagkagusto dun sa parang in-effortan na niya yung Mm-mm. yung budget. Na parang, oh, bakit mo in-effortan? Akala ko ba gusto nating sirain to because we're anti-pageants. Parang ganyan. Tapos, gusto ko yung love story din no ni Dumplin tsaka yung guy niya. Hindi ko masyadong matandaan pero alam ko magka-work sila ba sa isang fast food chain or whatever. Basta yun. Basta magka-work sila tapos parang yun yung hindi kasi siya nanalo doon sa pageant. Ang nanalo nga ba yung friend niya or basta some other person yung nanalo. Tapos pero yun yung niya, yun yung ending niya, yung guy. Tapos, yun lang. Kaya siya dumpling kasi yun yung tawag sa kanya nung
mom niya. Tawag sa kanya ni Mm. Jennifer. Pero hindi talaga yun yung pangalan niya. Pero Dumplin, come here. Parang ganyan. Tapos hate niya yung nickname na yun. Oh, wala. Buti na lang. Sinabi mo yung pageant. Naalala ko to. Ayan, may matino naman ako naambag. Familiar din ako dyan sa Dumplin. Parang napanood ko yung trailer niya, pero hindi ko napanood yung buong movie. Simula kasi naging fan ako ng Friends, naghahanap ako ng mga movies nila. Eh si Jennifer lang naman yung may mga Jennifer. movies Oh, sa parang siya yung pinaka Netflix, di ba? ano sa kanila eh. Oo, tsaka siya yung nagkaroon nga naman ng movie career talaga din Yeah. after. So, siya yung maraming Si library. Courtney Cox may mga sa Scream. Scream! Puro Oo, Scream. yun, Scream. Oo, napanood ko rin yung Scream na bago, pero alam mo yung spliced sa YouTube, Ah, legit siya. Legit parang siya pero spliced. parang kasi ewan ko, parang sa Scream kasi, hindi ko alam kung bakit overhyped pa rin siya. Pero wala namang nababago sa mga Scream Wala movies. nga. Parang pare-pareho lang din. Pareho Iba-iba lang lang. ng character, ay ng Oo. actors. Kung sino yung Tas, uso ngayon, yung sikat ngayon, siya yung mag-a-appear as parang prologue or intro nung movie. Tapos sila ulit. oo. Mga ganun. Pero LA, aminin naman natin, mahilig kasi tayo sa mga slasher at thriller. Oo, So, soccer pa rin tayo. So, ah, papanoorin pa rin natin. Ay, papanoorin pa rin magre-reklamo lang natin. tayo, pero pinapanood pa rin. Oo. Oo, minsan hindi ko na pinapanood yung buong. Kaya nga na-happy na ako doon sa spliced version eh. Kasi ang pinapanood ko lang naman yung patayan. Yung mga dead Yung scenes. kwento, dead ma lang ako eh. Kasi nga pareho lang naman nakahanapin mo kung sino. Who Sino among yung these killer, people gano'n. is the killer? Or minsan nga are the killers. Kasi di ba hindi lang Mm. isa, ganyan. Tapos kung paano sila papatayin, ganyan. Or kung sino yung susunod, ganon. So, yun lang. At So, least, itong bagong Scream, syempre, papanoorin ko din kasi New York yung setting. may bago na naman ba? Scream 6. Hindi ba ito na yung lumabas? May isa pa, upcoming pa lang. Di ba? Ang dami nila. Yung Scream 4, ito yung sila Lucy Hale, di ba? Scream 4, ata, yung kay Hayden Panettiere. Basta 5 yung kay Jenna Ortega. Siyempre, hindi ko naman sila mga totoong kilala. Si Wednesday. Okay, so yung 2022 film, tama nga. Oo, tama. Correct, correct. Uh, Ayan. Gusto mo yung, nagsa-search mo. Siyempre, basta buhay si Sydney. Tsaka si hindi naman. hindi naman talaga sila. Tapos Pag palagi namatay siyang may sila, feeling ko entrance. it's the end of it. Tapos palagi siyang may entrance na badass to save the Ah. to save. Oo, tapos lagi siyang namamatayan ng mga love life. Lagi nabibiktima yung mga jowa niya. Di ba? Tapos, yung asawa ni Courtney, yun ang hindi ko na-gets. Yung ex-husband, I mean. Si Na Dewey. Si Dewey buhay ba siya yun? sa parang namatay na siya dun sa isang scream, tapos buhay na naman siya. So, hindi ko magets. Oh, basta, kasi nga hindi ka naman masyadong iniintindi yung story. Happy na ako dun sa mga death scenes. Anyway, okay. What else? Hmm. Meron akong Chongqing Express. Ano yun? Wong Kar-wai na movie. Actually, pinanood ko siya because of the aesthetics ng film niya, film style niya. Although yung second part nung movie hindi ko na-trip. Kasi iba na yung kwento. Tapos ibang actors na din. Yung sa una kasi, may siya, medyo lost in translation type na not story-wise, pero about two, it's about this guy who's in love. And actually more of siya, her, na pinaka-favorite movie ko, her. Parang ganun yung kwento niya. It's about this person who fell madly in love with someone na parang hirapan siya mag-move on and stuff like that. Mga Kasi gusto yung mo talaga eh. Oh. kasi yung second part ng movie, na lang siya parang it's about this girl na stalker yung dating niya eh. Parang trip niya tong police na to. So, ginagawa niya, pupunta siya dun sa apartment ng police kapag wala yung police. Tapos, minsan nililinis niya, ganyan. Napakalaman niya yung mga gamit. Parang, hindi ko alam kung everyday niya ginagawa, pero super dalas niya dun sa So, medyo naging unbearable siya. Kasi, parang, I'm not sure kung sa lahat ng movies ni Wong Kar-wai ganun. Pero alam ko meron siyang film style na walang script. Ah, Parang okay. ganun. Oo. Eh,
Hindi ko alam kung isa to. Kung isa siya sa walang script. Kasi para sa akin, parang walang direction yung second Mhm. part. Siyempre, malay ko naman daw, hindi ko naman siya knows. Kaya nga sabi ko sa'yo, iba talaga ang range mo, LA. Kasi ikaw yung mga I mean, at least sa international movies talaga, di ba? Tapos may isa na, siguro doon na, ibanggitin ko na lang yung Encanto. Ayun na lang, pero familiar din. So, Encanto, yung Disney movie na sumikat siya, tapos pinanood ko kasi siya sa inaanak ko. Tapos hanggang sa, ako kasi nagandahan ako dun sa Encanto. Tapos pinanood ko dun sa inaanak ko. Hanggang sa nagustuhan niya din. Kaso nagustuhan niya ng sobra. Which So, means, ulit-ulit na. pagkatapos pa lang, ulit-ulit na, Ah. ay, kakatapos pa lang nung movie, uulitin na naman, tapos uulitin. Hanggang sa everyday, gigising ka Encanto yung Okay. Yan, inattempt ko yan. Inattempt namin ni Carol, ang ending siya lang ang nanalo. Kasi, siguro nabwisit na siya sa akin, puro ko delay na. Gusto ko sa TV, gusto ko sa ganyan. Kasi, yun nga, okay, aaminin na natin. Dati kasi sa torrent siya, di ba? Hindi pa siya, wala pang Disney Plus. So, ang hirap hanapin. Siya gusto na niya. Ako gusto ko talaga sa TV. Tapos ina-attempt namin na i-connect, ganyan. Hanggang sa siguro na napagod na siya. So, one Sunday, after namin manood niya mga He's Just Not That Into You, mga Mean Girls, paglabas ko sa sala, ay, nanonood ka na. Akala ko sabay tayo. Pero, sige, panoorin mo na. Mapipigilan pa ba kita? Tapos, masisisi tinattempt mo ko daw ba siya? sumali. Hindi na ako sumali. Pero at least naturuan ko siyang manood ng mga Tagalog. So pupunta na Mm, ako sa Tagalog. Ito mga tong okay. Tagalog na to ay lahat sila hindi ko first time na panood. At hindi rin naman yatang matagal na matagal na. Pero I guess siguro yung matagal na pinanood ko na uli finally ng buo. Ano kasi, anong tawag dito ng February, syempre nag-upload yung Star Cinema sa YouTube ng mga Valentine movies, di ba? So, Mm, una na doon, ang Dahil Mahal na Mahal Kita ni Rico yan at ni Claudine na forever akong curious kasi yung favorite ko MMK episode na Billiards, dyan daw Ay, sorry. Based yan doon sa favorite kong MMK na Billiards. So, pinanood ko siya uli ng buo. Tapos sakto naman nga, may Valentine episode si Rewind. So, pati pinanood ko, di ba? Ayun. Okay naman siya. Ay, ito naman ako sa okay naman siya. Hindi, I mean, gusto ko siya, pero mas gusto ko yung MMK pa rin. Mas maganda pa rin yung mm, MMK version. Tapos sumunod, Got to Believe din, ni Rico ulit, tsaka ni Claudine. Ano naman yan? Yung kapamilya, ay hindi pala dyan nag-start yun. Pero basta yung kapamilya online live na Sunday kasi, ano yan movies pag umaga. So, ay hindi, tama. Saturday, yung unang labas nila, basta madaling araw yung pinapalabas, mga 1 a.m. ganun. Tapos hindi nila, di ba usually pag nila-live, pina-private na yun after. Tapos hindi nila pina-private. So, pinanood ko yung Got to Believe. Tapos, ayun, nakakakilig pa rin siya. Napanood mo na ba yun? Siya ba hindi pa? hindi. Basta yun yung last movie ni Rico. At Ang naabutan ko syempre, lang yung kay ni Daniel Padilla. Saka kay ay, Pepe. iba naman yun. Iba yun, wala silang connection sa isa't isa. Title Aside lang. sa Star Cinema, ang parehong gumawa nung TV show tsaka nung movie. Pero wala silang connection sa isa't isa. Yun, so got to believe. Kasi ang title naman nito, Got, tas number 2, Believe. So para sa mga Mm. nakakaalala or hindi nakakaalala, si Claudine ay wedding planner. Tapos si Rico, ano na nga ba nangyari? Hindi ko na rin matandaan. Yung pinaka-plot mismo. Pero hindi, naalala ko siya. Naalala ko yung movie. Pero hindi ko na masyadong matandaan yung specifics. Basta si Claudine, wedding planner siya. Tapos, nagulat siya kasi yung best friends niya, ikakasal na. Tapos siya parang single pa rin, ganyan. Yun. Tapos, eto na. Ang talaga, parang ito yung maraming beses ko siyang pinanood this year. Hindi ko din alam kung bakit. Parang, alam mo yung di ba may mga gano'n na uulitin ka na hinahanap-hanap mo tapos gusto mo siyang panoorin? Parang kung sa pagkain, kung nagkikrave ka, ito yung version na yun pag movie na gusto ko itong mapanood ulit, ganyan. So nagkataon lang yan na dahil nga dyan sa Kapamilya online live na yan, parang na-curious na ako, tapos palabas siya. Gimmick Their Reunion. So, ito yung movie version ng Gimmick, pero sequel siya. Tapos, favorite ko kasing eksena dyan ni Jolina na hinampas-hampas at binasag-basag niya yung kotse ni Marvin Agustin na kotseng Cuba. Basta favorite ko talaga yung eksena na yun. Tapos favorite ko yung buong eksena na magkahiwalay sila. Tsaka yung isa na kasi si G. Tonji dyan, tsaka si Dieter Ocampo, of course, for the fans of the movie, or of the series, you would know, and you also watched for sure naman the movie. Yung basta may problema sila dyan na hindi sila na si
may problem pala si G sa pagko-conceive. Tapos parang si Dieter nadulas doon na, ang problema kasi sa'yo, hindi ka na nga marunong magluto, hindi ka pa magkaanak. Tapos yung linya ni G, sa gitna ng kilawin at sisig, yan ang naisip mong sabihin. So parang nadulas siya, di ba? Tapos ang ending, sumabog yung kusina. Tapos itim-itim sila, nakakatawa. Yung ano mo yung may mga dramatic moments na ganun, tapos biglang may patawa. So doon ako naaaliw. So Um, 3 beses ba or 2 beses ko siyang napanood this year. Una yun nga sa Kapamilya On Live. Yung pangalawa, hinanap-hanap ko talaga siya. Tapos, hindi ko ma-connect yung I Want ko sa TV. Nag-subscribe pa ako sayang. Ang ending, nagbayad din ako sa Apple TV. Para mas screen May, ko siya sa TV. may local na Yes. na ano. Yes, yung mga Really? restored versions ng pelikula. And speaking of Apple TV, ang isa ko pa napanood dyan na talagang inifortan namin ni Carol at nanghiram kami kay Sher ng connector from laptop to TV, Madrasta ni Sharon Cuneta. Isa rin yan sa mga ano, hindi ko siya napanood talaga before, pero nung pinanood ko siya, naging favorite ko na rin siya na, shucks, ang ganda pala ng movie na yun, na akala mo Madrasta, ganyan-ganyan. Yung, di ba, may maiisip ka sa word na Madrasta na kwento, pero sobrang ano siya, character-driven din, yung parang ano yung mga, may madrastang pumasok sa buhay nila, pero paano nila i-deal yung sitwasyon na yun? Like si Sharon, dahil siya yung madrasta, pumasok siya sa buhay ano, ng buhay ng asawa niya na may mga anak na 3. Tapos hiwalay pa sa asawa, tapos madidiscover niya na parang, ay shocks, kaya siguro kaya to hiniwalayan ng asawa niya kasi ganyan, ganun, ganun. Tapos yung mga anak, paano siya tatanggapin, di ba? Tapos paano pag bumalik din yung dating asawa? Tas, pero ang pinaka main problem nga doon, yung parang paano siya papasok sa life ng mga bata. At the same time, paano niya, ano si Christopher De Leon, iintindihin yung love language niya. Eh si Christopher nga ay hindi masalita. Yung typical na lalaki na quiet, ayaw ng confrontation, hindi nagsasabi ng I love you, ganyan. So, yun yung naging problem ng movie. And that's all. Thank you, Char. Of course, madami pa yon no? Na inulit-ulit ko. Like, ang dami kong time ngayon kasi nga, bilang ilang beses ako nagbakasyon dahil ilang beses ako nagpalit ng trabaho this year. So, nagkaroon ng mga tsaka nagbago yung schedule. But anyway, more of that later. Ikaw, LA, meron ka bang Tagalog? May naalala ko actually kasi nagtitingin ako ano ba yung mga lumabas nitong 2020. Tapos naalala ko yung Catips. Okay. So, Katips. Katips ba yun? Catips. Ang arte-arte mo sa pakinggan ko. Oh. Ayun, yun lang. Parang yun lang yata yung Tagalog na napanood ko. Kasi based dun sa list na nakita ko for 2020, yun lang yung natandaan. Sayang hindi ko yan napanood kasi takot pa ako manood sa sinihan noong time na yun. Yeah. Actually nga ngayon naman, pero supportahan na natin ng MMFF. Ako siguro last ko na lang sa listahan. Ano to, dati ko siya laging pinapanood sa PBO. Pero pag PBO kasi, di ba, parang yun, chance upon lang. So, hindi mo siya yung tipong, or unless alam mo yung schedule, aabangan mo. So, ito naman, ito yung mga panahon ako din ay nabiktima ng COVID. Pero pagaling na ako nito. parang palabas na ako ng quarantine, ng isolation. Tapos, na-discover ko na live siya sa YouTube. Pinipremiere. So, pinlay ko. Ang title niya, Kapag Iginuhit ang Hatol ng Puso. O, diba? 1994, ang bida si Dina Bonnevie, si Monique Wilson, si Rostom Padilla, Gary Estrada. So, para hindi pa siyang tayo buhay. Oo, hindi pa tayo buhay. Pero basta dati kasi napanood ko siya sa kami siguro ng ate ko. Tapos nagandahan naman ako, parang na-curious ako. Tsaka gusto ko kasi si Monique Wilson for some reason. Siya yung nag-Miss Saigon, diba? Tapos syempre si Dina din, gusto ko si Dina talaga. Tapos na-curious na ako sa kwento. Tapos sabi ko, at saka ang ganda ng theme song kasi nun. Tapos pinanood ko na lang siya ulit. Parang nun ko lang siya ulit nakita after a long, long time na wala na akong PBO at walang cable. For the box lang ang meron ako so walang PBO doon, diba? So, nandyan na siya, pinanood ko na. So yon, yan ang aking movie. I mean, ang dami ko pa napanood, mga Hello, Love, Goodbye, Doremi, Honey, My Love, So Sweet. Yung mga usual na paulit-ulit na, di ba, may mga episodes naman tayo about movies, so nandun yun. Kasi nga marami akong time mag-ulit. Tsaka yung ngayon kaya pala ni Janine tsaka ni Paolo. Pero kasi divided yung attention ko nung nanonood ako nun. So, hindi ko tuloy siya masyado nag-grasp. Pero naintindihan ko naman yung kwento at medyo nasad ako ng slide. Kasi parang, bakit naman ganun? Okay, ONA, ikaw, how would you end your movie list? Just end it. So wala na? Okay. Wala. Well, may isa,
iano ko na lang din. Merong Taxi Driver, Silver Linings Playbook, Nomadland, tsaka yung documentary ni Selena Gomez, yung My Ah, Mind in Me. may ganun. Ayun. Yun na Siyempre, yung hindi ko mga alam. nasa list ko. Na pinanood mo this year. Ang konti ng movies namin this year. So, sorry Yeah. guys, yun lang. Ang lakas ng loob kong gumawa ng episode na to, pero konti lang pala. Pero ito na, makakapagbida na tayo dito sa ating next. So, when we come back after a short commercial break, ang i-rundown naman namin, ito na, yung mga series. So may it be on TV or YouTube or Netflix. Basta yung mga series. English, Tagalog, Korean kung gusto nyo. Kung meron si LA, ako wala akong Korean. Pero ni-empt ko na, no? Wala akong Korean, pero yun na. Yun ang susunod na ating ililista when we return here on Rewind at Throwback Podcast Station, and we'll be back after a short break. I like to have a good time when I listen to my horror podcast. Her left arm Oh, was that's chopped so. off. Oh my god, Caused really? a panic all over the Prolonged country. their deaths for like months and The months. frightening, alarming, real-life tales show is my horror podcast. My horror podcast. That's Give it? pause it. This, 'cause- this is your scary part? Be scared and laugh hard with the frightening, alarming, real-life tales show every Friday on all major podcasting platforms. Don't say I didn't warn you. And we are back here on Rewind a Throwback Podcast, and I'm with Louise Alsherry. Gusto niya kasi Louise pero LA ang tawag ko sa kanya. Anyway, and we are still talking about the content na pinanood natin this 2022. So, kanina yung mga movies. Baka wala kayong masyadong napala. Pero maganda yung reviews ni LA ha. Yung akin puro okay naman. Pero, I mean, shocks, may nakalimutan ako sabihin. Ihabol ko na lang dito. Dalawa lang. Basta dalawa siyang mga paborito ko na to noon and finally in-upload ng Star Cinema YouTube. I'm so happy na napanood ko sila ulit. For the first time ni Casey Concepcion tsaka ni Richard Gutierrez, hindi ko na mabilang kung ilang beses ko yung pinanood. Tsaka Till My Heart Aches and ni Gerald Anderson at ni Kim Chu. So para malaman niyo yung kwento, nandun siya sa YouTube channel kasi nagmo-move on na tayo sa next part. At ito naman, ang mga series na aming pinanood. Sorry, may halak pa rin ako. Galing ako sa Okay. But anyway, that's life. Kailangan na nating itawid to dahil December 31 na taon-taon. Ano mo, okay lang yan. Iparinig mo yung tama mo, huwag ka na mag-mute. Kasi meron talaga ano magagawa ko. Anyway, so, eto na yung mga shows or mga series na ating pinanood. So, start tayo ng English kasi ikaw baka wala ka masyadong Tagalog na pinanood. Pero sana meron bilang... Meron, may dalawa. Yan, very good. Yung English na muna. So, sino mauna? Ikaw na mauna sa atin. Okay. So, umpisahan ko sa pinaka kakatapos lang recently, which is The White Lotus, na super toto ako dito kasi it's a very eat the rich type of series na it's about the group of basta it's about rich American people vacationing at like a vacationing somewhere tapos parang you get to deal or you get to see na kung ano yung mga pinag-aaway nila na something na really petty. Na parang if you're like a normal person, very iba yung iba yung mga So, struggles mga mo in katsipan yung life. away nila, gano'n. Oo, pero Ah. it leads to a specific tie-up na kasi siya, in a way whodunit siya. Not Oh. ano ba yung tawag kapag whodunit pero hindi mo pa siya kung sino isa sa kanila mamamatay. So, Oh. 'di ba, parang may mamamatay sa kanila pero hindi mo alam kung sino. So, parang siyang kabaliktaran ng whodunit. Kasi sa whodunit, 'di ba, isip Hinanap parang mo yung killer. oo, dito sino yung patay sa kanila dun sa vacation. So, kakatapos lang nung season 2, recently. Tapos, ayun, super nakakatuwa siya na I can't wait for season 3. Tapos, season 3 daw nila is somewhere within Southeast Asia na. Oh. Kasi yung The White Okay. Lotus, siya, para siyang name ng nung resort. So, season 1 in Hawaii, season 2 sa Sicily sila. Tapos, parang sabi nung creator na somewhere in Southeast Asia, season 3.
Alam mo, nababasa ko ngayon sa Facebook, ang daming nag-rave, no? Saan to pinapalabas? HBO. Oh, okay. Nasa So, HBO siya. HBO. Go. HBO Go. Yeah. Okay. So, White Lotus. Okay. O, bilang sinimula mo ng English, edi sasagutin ko ng English. Never Have I Ever! Season 3. Nanonood ka? Hindi ko alam kung anong season. Season 3 na 1 pa lang yata yung napapanood. Ay, ang layo mo na. Okay. Season 1 lang. So, compared dun sa unang dalawang season, sa isang araw ko lang tinapos, ito for some reason, parang 3 araw ata. Kasi squeezing ko lang siya kasi gusto ko talaga na mapanood na focused. Kaya lang, since yun nga, di pa tapos yung work, ganyan. So, talagang dinelay ko na kailangan na deserve ko na siya bago panoorin. So, for those who do not know, Never Have I Ever. So, it's about this Indian American nga ba siya? Yeah. Tama. Okay. So, Indian American girl, si Davy. Tapos, ang pinaka-premise premise niya talaga, siya, yung parang love story niya kay Paxton. So, Japanese-American naman si Paxton, si Darren Barnett, na ang dahilan kung bakit ako talaga nanood niyan kasi gwapong-gwapo at cash na cash ko siya. Ang ending, nag-enjoy ako doon sa palabas. Hindi na ako sa kanya nag-enjoy, hindi lang sa mga pa-abs niya, kundi sa show mismo. Tapos, na-torn siya between yun nga, si Paxton na super duper talagang love niya, first crush, first love, parang ganun. Or first nga ba, I don't know kung first niya, pero basta talagang yun yung dead sa dead siya. At saka yung kanyang school rival na si Ben, na ang nag-portray naman ay si Jaren Lewison. Si Davy ay si ang hirap yung pronounce ng name niya, sorry. Martey Ramakrishnan, yun. Okay. O diba, gusto mo yung well-versed ako. Tapos, ang ganda nung nila kasi hindi lang nga siya basta love story. Yung may storya din siya about her friendships and yung family niya. So, yung season 3, ang natuwa ako dito, basta nagkaroon ng third guy. Tapos, gusto ko yung reaction. Kasi ang gwapo din ng third guy. Kasi parang Indian din yung bagong pumasok. Tapos, ang ina-expect nila, yung parang dorky na Indian. Yung think Mean Girl. Siguro ganun yung nai-imagine nila. Yung guy na yung pilit nagpapapasok kay Yung pangalan pa-cool ba ni yan? ano pangalan ni Lindsay? Kay KD sa math club. Yun, parang ganon. Tapos nung pagpasok, oh my gosh, ang hottie. Tapos yung reaction talaga ni David, tawang-tawa ko yung, oh shit. Ganon talaga. Yung parang normal lang. Tapos, spoiler yata atong sasabihin ko. But basta nagkaroon siya ng parang mga self-discovery challenges. Medyo mas mature na itong season 3. I mean, teeny bopper pa rin naman siya, coming of age pa rin. Pero, nag-mature na si Davy. Like, kumbaga may mga na-realize siya, yung mga kababawan niya before, parang mas nagkaroon na ng depth. Na parang may mga decision na siya sa buhay na kailangang gawin, na shocks, paano pag ito yung nangyari, ganyan. So, marami naman akong kilalang nanood ng Never Have I Ever. So, ikaw kasama ka for season 1 lang. Yung For season season 3. 1. At saka 2, hindi pa. Pero gusto Natatandaan ko ko to. naman, tuwang-tuwa ako dun sa mom niya. Kasi gusto ko yung pagka-Indian nung mom niya. Ayun nga, malaking factor yon yung mom niya talaga. Kasi, alam mo, I think ang main characters talaga dito, bukod sa kanya, ay yung mom niya at saka yung friends niya. Tapos yung dalawang guy, pero mas main character yung mom niya. Parang, yun, siya, yung ang premise na naka-disguise nga doon sa kung Team Ben ba or Team Paxton. Pero ang totoo talaga yung relationship niya with her mom, with herself, with her friends, ganun. So, wala, gusto ko kasi yung mga ganun. Yung mga kahit puro siya kalandian, charot. Ang bata-bata pa lumalandi na. Pero, Parang in a way close to home siya kasi, di ba nag-aral ako sa Kuwait before. Tapos yung school ko sa Kuwait, Indian school. So, yung very Indian nung pagka-very Indian nung show, very siya, familiar siya na it's really what you see, yung how they talk, pero not the accent, how they say things na kaya mas nagiging nakakatawa siya para sa akin kasi yung di ba minsan parang napakababaw lang nung ginagawa niya kung ano na yung sinasabi nung, nung mama niya sa kanya na ayun, yun yung tatandaan ko. watch mo yung basta masaya siya. Hindi ko akalain. Yung mga may nagsasabi din sa akin, parang, uy,
Pero mahilig kasi ako sa teen-oriented tsaka sa, di ba, coming of age talaga. Tsaka doon ako natuwa, para siyang si Davy, para siyang si Melay ng Click. Yung yung ang daming kalandian, pero matalino, honor student, ganyan. Di ba? O, at least may balance siya sa love and brains. So yon, I think yun yung English talaga na series na talagang inabangan ko na mag-premiere at saka talagang pinanood ko. Okay, you're next. Okay. Next naman sa list ko, House of the Dragon. So, Oh. prequel ng Game of Thrones. Na, actually, hindi ko pa siya natatapos. Pero, Ay, oh. super siya, super, I mean, maganda naman yung unang Game of Thrones, pero iba kasi yung niya, yung pagtatapos niya. Yung towards the end kasi parang medyo meh na Ay, yung kasi ang Game of Thrones. haba-haba. Oo. Tapos, eto kasi, House of the Dragon, parang, siya nakafocus na siya dito sa isang house, sa isang house nitong kingdom na to. Etong type of people na to, parang going extinct na siya nung Game of Thrones. Ito yung type of, ito yung house na gusto ko. So, ayun. Tapos, mas malaki yung budget nila ngayon. So, compared nung Game of Thrones. So, nakaka-amaze naman siya. Siyempre, hindi ako nakaka-relate. Dahil nag-viral yung Game of Thrones. Di ba yung galit na galit kayo mga fans ng Game of Thrones na I'm part of the 1% who do not watch. Siyempre, ako mega share ako nun. Kasi nga parang everybody's talking about it. Tapos ako, sorry ka din ng ginto. Yun yung time na yun na nag-viral yan eh. Para sa 1%, ano gusto nyo? Gold star? Gusto nyo ba ng star? Dati nga eh. Ano yun may nagsabi pa niyan? Ano ka, ube sa halo-halo? Parang ganun. Kasi special, diba? Yun yung naalala kong comments. But anyway, yung House of the Dragon, syempre aware ko dyan kasi yan yung nasa Kumu na ako. Tapos diba film and TV nga kasi kami. So, post ako. Wala lang. Share ko lang. Ano naman para take may ma-relate. Based sa mga pagpo-post mo? Wala. Pinost ko lang naman na premiere. Tapos parang nagulat na lang ako na, so Game of Thrones is back but with a prequel. So, okay. Yun lang. Yun lang. Kasi wala naman ako emosyon. Wala naman ako investment. Okay naman siya. Okay naman siya. Okay. Okay, English. Ito, pinapanood ko ngayon. Emily in Paris, Season 3. Season 1 lang din ako. Fun naman din yung Season 2. Mas maraming quotable quotes sa Season 2. Tsaka ang gusto ko kasi sa Season 2 nun, so Season 2 muna, no? Kasi total pa year-end na rin nung napanood ko, parang December 30 na ata nung pinanood ko. Maaga yung mga reveal dun sa Tapos dito din, in fairness, medyo maaga din yung mga reveal niya. Yung pala kasi, parang din yung, dun a-anchor yung kwento. So, this time, basta ang ganda ng twist, gusto ko siya. Yung parang nahirapan siyang mamili, pero she ends up choosing that hanggang sa, parang doon na siya talaga ni lead. So, abangan nyo na lang kung ano yung sinasabi ko kasi baka may hindi pa nakakanood. But anyway, I'm on episode 5 as we record this. But as we release this, sana tapos ko na rin the other half. Kasi kanina may nakasama din sa listahan ko to, yung Mano po. So, yun yung nagputol sa akin na manood ng Emily. Kasi Mano po na. Ayoko kasi nanonood. Di ba kasi yun nga, ina-upload naman yan after. Pero I don't want na Siyempre, napalabas sa TV. So, gusto ko sa TV na. But anyway, so yun. Dagdag ratings. Hindi naman ako panel home, no? But still, di ba? But anyway, yun nga. So, syempre, gusto ko pa rin si Emily. Kasi, ewan ko, alam mo, like ko siya talaga. Ang dami kasi Di ba naging problematic yung season 1 lang din kasi napanood ko. At some point, I remember when it came out, parang naging problematic siya. Oo. Very whitewashed. Parang Americanized kasi yung Oo. Pero ako, in-enjoy ko lang. Ay, mamalay ko naman sa kultura nila. Sorry po. Basta ako, in-enjoy ko. I mean, hindi naman ako nanood doon for the culture or what. Gusto ko lang siyang enjoy yung mga ka-artihan niya. Sorry, mababaw po akong viewer, ha. Pero pinipili ko naman po kung ano yung pag-iisipan ko ng malalim. Obviously, yung Emily in Paris, parang hindi naman siya made for that.
Tsaka ang saya nung ano niya, ang saya ng pagiging ano niya, PR. At saka yung ano, yung ahensya life, 'di ba? Yung although medyo glamorous yun, pero kaya gusto ko yung season 2 kasi yun nga, yung how they pay importance sa holidays or weekends, yung hindi sila nag-work yung mga French people daw na hindi nag-work pag So, weekend. parang na, ano sila, parang lesson learned from feedback ng season 1. Siguro, ganun. Dito sa season 3, basta may shocking na, based dun sa mga huli ko na panood na eksena, may shocking na medyo hindi ko type yung plot twist. Pero, tingnan natin. Meron pa akong 5 episodes to go. So, yun. Tapos, nakakatawa yan kasi yung ate ko, di ba nirelease yan December 22? Parang ganon. Tapos, yung pagdating ko, yung ate ko nanonood na. Pagdating ko sa bahay, kasi umuwi ako sa Las Piñas, sabi ko, ay, hindi mo na ako papasok. Last episode no siya. Hindi mo na ako papasok sa kwarto mo. Hindi pwede, no. Ayan, Baka yan lang. makita kang ano. Alam Hindi mo, dapat. promise ako, mahilig ako sa spoilers. Pero for Emily and for Never Have I Ever, yan yung mga, no, don't spoil me. Hindi pwede. Gusto ko siyang i-enjoy talaga. So, yun. So, dalawa lang may English ko. Well, yung mga bago, dalawa lang. Hindi ko tuloy maisip. Parang yan lang. Parang sila lang. So, wala akong bagong series technically na sinimulan. Kasi puro ano na to yung 3rd season eh, di ba? So, yun. Okay, LA, next on your list. Parang pangit ng mga, ano. Next. yung next ko, Gossip Girl, yung reboot. Oh. Ang pangit niya, pero pinapanood ko pa rin. As a fan of Gossip Girl. Hindi ko din alam kung ba't ko siya pinapanood. Parang siguro kasi, ano siya, nakakatulong siya na, kasi with everything that's been going on and like busy with work and stuff. At least, kasi once a week siya eh. Mm-hmm. So parang nabibigyan ko siya ng time kesa yung mga binge watch na nakalatag sa'yo lahat. Na parang mas nai-intimidate ako or parang mas nalulunod ako sa number of episodes na parang kapag kailangan ko pang kaisahan. panoorin. Okay, gets. So, mas nabibigyan ko siya ng time. Tapos, at least hindi ako yung magsasawa agad. So, parang after 1 week, mapapanood ko ulit. Oh, ang ganda nitong episode na to. Tapos, parang ito, yung recent episode, pangit na naman. Parang easy, akala ko natuto na sila sa season 1, ganyan. Okay. Pero, super iba kasi siya sa OG na Gossip Girl. Although, different time din kasi yun na medyo maraming microaggressions and politically incorrect yung may mga parts pa na gano'n. Na accepted. Dito kasi very woke tong Gossip Girl na to na parang hindi na siya yung pinaka-point ni Gossip Girl. Ayun. Okay. Oh, to begin with, hindi ko naman masyado napanood, pero kasi yung premise pa lang ng Gossip Girl, politically incorrect na, di ba? So, paano mo nga naman ipo-pull off, di ba? Parang yung ibang episodes niya, parang nagiging, Disney episode, na magkakaroon ng conflict sa umpisa, then by the end of the episode, i-resolve na nila. So parang the next episode, bago na naman. Tapos, parang gano'n na lang siya. Episodic, ang peg. Parang gano'n, pero with the same characters. So gusto mo mga long arcs? Oo. Tsaka yung mga character-driven na tapos, kasi yung bida nila, para sa akin, hindi magiging interesting yung bida nila kung hindi siya kalbo. Yung babae na kalbo. Okay. Kasi naiiba nga naman. Pero if not, ganon. Oo, parang hindi siya interesting na bida. Nakakainis siya na bida. Okay. So speaking of reboot, trinay ko or inattempt ko din na mag Pretty Little Liars. Ayan pala. Yung bagong Pretty Little Liars. Ano nga pangalan ng HBO. Original Sin. Original Sin. Ayan pala. Ayan. So naka 1 episode ako. Unfortunately, hindi ko siya masyadong matandaan ngayon. So naka 1 ba or 2 episodes ako. Hindi ko alam. Pati hindi ako ma-attach. Pero kasi, ang mali ko din, sinabay ko ulit na panoorin yung original. Kasi nga parang na-miss ko yung sabi ng friend ko. Sabi, hello Mart, pinairam niya ako ng HBO Go. Poor, ano ba yan? But anyway, so kasi hinahanap ko nga lang siya. Gusto ko lang, parang na-miss ko lang ulit yung PLL. Sabi niya, panoorin mo na rin yung bago, ganyan.
Wala. Nandun pa rin ako sa sa original Nagandahan ka ba dun sa girls. una? Sakto lang. I mean, okay Parang, siya. I mean, pero syempre, umikot-ikot na. Yung season 1 was talagang, season 1 maganda eh. oo. Hanggang sa parang super tagal na yung si A Oo. So, nagiging B na ba? Parang nagkadadalag na yung let. shucks, Parang ano ba yan? Super A. Super A Parang nga may ba? mga Basta pag ganun-ganun na ganon, siya. may variation si A. Nung si Mona lang yung A, fun pa. Nung nag-iba-iba na, parang na-weird na rin ako. Pero sinabaybayan ko pa rin kasi, yun nga, dahil mahilig ako sa mga friendship story talaga, di ba? So, yun Hmm. naman yung inabangan ko doon. Pero yung original sin, feeling ko magugustuhan mo naman siya. Kasi very siya eh, parang nagbibigay siya ng homage sa mga slasher films. Oo nga, yun Very ang nabasa ko slasher din. yung dating niya. Parang isipin mo si A, mamamatay tao, ganun. Dito kasi ang corny, hindi. Parang sa one, I mean, nananakot lang siya, di ba? Na magsispill ng secret. Okay, sige, Mm. sige, sige. I will try again. I will write it down on my 2023 content calendar. Wow. Content calendar meaning not my content but the content that I will consume. So, sige. Tapos tingnan natin kung magganitong episode tayo ulit next year kung kasama siya kung napanindigan. Okay. Anyway, magtatagalog na ako. Pero ikaw, ituloy mo na ang English mo. Magsalit-salit tayo. Yung English ko, pwede ko naman i-anuhin ko na lang para makasabay na din sa Tagalog. Kasi yung Naku, ang haba remaining nung ko na lang. listahan ko, sinasabi ko sa'yo. Anyway, Pag-iisahin ko na lang siya, yung Dahmer, Oh yung yeah! Alam mo ako, Netflix na nahawa lang ako Dahmer. dyan dito sa kanila. Anyway. Ayun. Tapos meron kasing, may na-discover ako na Korean counterpart, yung Uy, Somebody naman yung title niya. Para so din ikaw siyang pala. si, ano siya, silent killer, serial killer din siya. Pero partner sila nitong babaeng to na weird. Ayun, parang in a way, same lang din siya. Kaso kasi, alam mo, there's something about K-dramas na ang hirap niyang tagalan para sa akin. Parang super haba niya per episode. Na hindi ka- I mean, hindi naman siguro lahat, pero hindi kasi ako masyado K-drama. Pero yung mga napapanood ko, parang hindi ko siya Gets ko natatapos naman. hanggang sa final episode. Nahirapan din ako, nahabaan din ako, tsaka yung subtitles kasi yung problema sa akin. Anyway. Okay, punta tayo sa ibang series. I mean, ikaw pwede mo pa i-rundown yung mga hindi mo pa nasasabi. Pero ako kasi wala na akong Ah, English, wala na akong baon. Pero marami akong baon sa Tagalog, of course. In all fairness, this year, bumalik ako sa TV. As in, TV viewing talaga. Last year, I'm thinking if, parang hindi Parang pinanood, parang lang a few episodes lang of, sabihin na natin, show mo, di ba? Loving Miss Bridget. Just because yun nga, show mo siya. Tapos parang pa-end lang. Pero di ba, hindi ko rin naman napanindigan yung buong Stories from the Heart. Ano ba mga palabas sa gabi nun? Hindi ko na nga matandaan ngayon. So, ngayon, this year lang talaga ako na-hook ulit mm. na manood ng TV. Dahil yan sa mano po ni Barbie Forteza. Wala lang, kasi gusto ko yung family drama talaga. Tas okay naman yung mano. Although isa lang ang mano po na napanood ko before. Pero this year, dalawa na sila. Nanood na ako nung kay Sharon kasi. Pero yun, yung mano po ni Barbie. So, bukod sa ang gagwapo ng mga boys, saka interesting yung kwento. Pero yun, hindi ko siya, natapos ko siya, pero parang merong, di ba kasi naging maaga yan? So, medyo na anong tawag dito? Nawala. So, hindi ko siya nabuo. Pero ang masasabi ko siguro na nasubaybay, I mean, meron ako mga episodes na na-miss, pero nasubaybayan ko talaga, like, alam ko yung nangyari sa kwento kahit na-miss ko yung episode. Siyempre, show mo ulit, LA. So kung hindi pa po halata sa inyo, writer po si LA sa GMA. Nox. Sinabi ko, ako na Yes. nagsabi, di ba? Widow's Web ni Carmina Villarreal, Vanessa Del Moral, Ashley Ortega, and Pauline Mendoza. So na-curious ako kasi talaga kung sino. At saka yun nga, bilang mahilig tayo sa mga patayan, di ba? Although, wala Mm. naman, hindi, in fairness, okay naman yung mga death scene ni Mike Agassi tsaka ni Anjay. Pero masyadong simple. For Char. TV. For TV siya. For TV talaga. So, yun naman. Pero, at saka bitin. Pero ang ganda na rin. 8 weeks ba kayo? 7 or 8 weeks?
Or Ah, 9? parang naging 9 dahil tumama ng Holy Week eh. Oh. So, okay naman yung haba na ganun. Tapos yun nga, hanggang dulo. Although, alam mo, nahula-hulaan ko na yan eh, na Mm. siya nga eh. Kasi parang kung si Luis Alandi lang, Adrian Alandi lang yung killer. Ano nga pangalan ni Adrian Alandi sa show? Si Vlad. Si Si Vlad. Parang Vladimir. kung siya lang yung killer, parang Parang giveaway naman masyado. giveaway siya. Parang ano naman na, parang okay na yun. Tapos, ang weird pa kasi, nagka-happy ending din sila ni Ash, di ba? Ni, wag mo sasabihin ang pangalan ni Ash. Mahuhulaan ko. Oh my gosh. Si Hillary tsaka si Barbara na lang tsaka si Elaine na alala ko. Oh my gosh, ano ka ba pangalan ni Ash? Ano nga? Si Jackie. Si Jackie! Yun! Okay, okay. So, yun. Tapos, syempre gusto ko yung character ni Hillary, ni Vanessa. Yung ano talaga, Mm. flamboyant. Very Tessa Ah, Prieto Valdez. Tsaka ni Carmina, si Barbara, na yun lang, yung very ayun yung tight, favorite, ganyan. masasabi kong favorite character ko sa show. Kasi alam mo may pinanggalingan yung pagiging mean niya. Hindi Mm-mm. siya technically mean. Mas talaga ba mean siya? Parang, Slight. yeah, Mean siya kay Jackie. ah, ayun. Yung kay Elaine, hindi eh, no? Kasi, anong tawag dito, nung nalaman lang naman niya na nagsinungaling lang si Elaine, parang doon lang naman Sa nagbago yung ano latter niya. part na. Oo. Papalabas na siya sa Myanmar. Wow, congratulations. Pero, alam mo, ang tanong ko nga sa inyo dyan, sinadya niyo ba na hindi na ipakita talaga yung asawa ni Barbara? Or pinakita ba siya? Baka na-miss ko lang. Pero parang wala eh. Parang wala. Parang hindi ko alam kung pwede ko siyang sabihin. Ay, cut Hindi na ko lang alam kung, natin. pero eto, nasa story siya ay hindi, parang yung original yata, hindi ko na matandaan kung ano yung napag-usapan nung sa original. So, okay lang kahit hindi na siya i-cut kasi hindi ko na din siya matandaan. Tapos eto ang nangyari kasi di ba si William, na asawa ni Hillary, Oo. ex ni Barbara. Oh, Uy, bakit bagong So, information sa akin? Okay, baka na-miss ko yung ayun lang. episode. Ano lang Anyway. siya, parang napag-usapan lang siya na very nakakatuwa pa yung pagkakasabi. Kasi minsan parang yun yung nagiging pang-asar ni Barbara kay Hillary na Okay, naalala ko masuthreaten na. siya, Yes, oo nga, oo ganyan. nga, oo nga. Tapos pagbigay-pugay sa mga writers at sa head writer ng Revolution. Kasi siya yung nagsulat sa part na sinabi ni Barbara na parang hindi ko alam kung ano, quote unquote, another one woman's husband is another woman's trash yata. Parang gano'n. Parang naalala ko yan. Oo nga, oo Ay, nga, oo ayun, nga. Oo. tagal na din kasi. Mhm. Pero it makes sense nga naman na walang asawa si Barbara dahil widow's web nga. Ah, Anyway, so yon. Yan yung ano, talagang parang first ko na nasubaybayan na. Pero kasi maikli lang din siya, so ang dali. Like, hindi super siya sakto 6 siya. months. Super sakto siya kasi murder mystery eh. Ang Oo. hirap gumawa ng murder mystery na super haba, lalo Oo. banat na banat. Parang masisira yung ano niya. Oo. Pero, May alam mo, LA na-realize ko lang, gets ko na rin kung ako magugusto. Pero nagsama-sama niyo dyan lahat ng genre ng favorite ko. Murder mystery, camp, sa Widows Web. tapos sosyalan, yung mga ano. Pero campy Mm. sila. Pero social. Diba? So, Pero just perfect to naman set na. the record straight, brainstormer ako dito. Okay, brainstormer. Hindi Brainstormer writer. ako dito. Magkaiba yun. Oh, I don't wanna Aray. take credit. Okay. Pero ang sinulat ko lang na scene doon, yung namatay na si Jed, yung Oh. ano ni Barbara, yung sa morgue scene, yun yung sinulat ko. Yung ano, yung monologue niya doon. Mm. Wow! Uy, ang ganda kaya nakakaiyak kaya yun. Naiyak kaya ako. Habang nanonood sa YouTube, mga ganun. Nagpupunas ng luha. Ano ba yung Barbara? Char. Paano yung luha? Ganon. Ganon lang. Ano, pahid-pahid lang. Ano ba yan? Ikaw, oo nga, naalala ko na, ikaw, nakwento mo nga yan. Okay. Ah, what's your next? Uh, Meron akong Love and Anarchy, Swedish, ano siya, series, rom-com, about this,
ano din sila, mga editor din sila ng books, publishers. Tapos, it's about this woman na tired na siya sa marriage niya. So, nagkaroon siya ng unexpected, but in a fun way, kind of affair dito sa isang IT guy nila na younger sa kanya. Na, hindi ko sinasabing fun dahil hindi naman ako, hindi naman ako supportive when it comes to cheating. Pero ano kasi siya, parang nagkakaroon sila ng dare sa isa't isa na meron silang, kunya, yung lipstick nung girl, kung na kanina yung lipstick, parang she calls the shots kung anong dare yung gagawin nitong other person, no matter what it is, gagawin nila. Ayun lang, yun lang naman yung wala siya masyadong, wala siya masyadong ganap. Pasabog. O, hanggang sa na-in love na yung guy sa kanya na naging problem dahil nasawa nga si girl, may family siya. So, social, umabot ng Sweden, si Ellie. Tala ako, American at ano lang. Yun yung, But di ba sabi nga ng director ng Parasite, not the exact, line, pero if you could see through the subtitles, doon mo marirealize na madami pang magandang motion picture out there. Mga ganun. hindi ako fan ng subtitles, so whatever. In a So, way, yun lang din, in a way, draining. Draining din siya. Kasi hindi mo siya pwedeng yung background mo lang habang may oo, ginagawa. gusto ko ganun narinig ko pero naiintindihan ko siya. Usually yung mga series na pinapanood ko ganun. Anyway, ito kasalanan ni COVID kung ba't ako na-hook. Nakarehas na Puso, starring Jean Garcia, and it's still airing now. Hindi ko Concept rin ni Kuya na-expect. Yes! Nako, may message ko kasi Kuya Jim. Sinasabi ko sa kanya ganda-ganda ng show. And alam mo, ang trivia dito sa Nakarehas na Puso, for me as a viewer, kasi di ba usually dalawa ang omnibus plug ng GMA. Yung talagang inifortan na omnibus plug and then yung mga titles. Tapos nung nagsulat ako about it, tapos nabasa ko yung parang logline. Usually kasi pag pinapadala yung TR, may logline yon. Na, yun lang, one sentence lang about the show. So doon pala na-curious na ako, sabi ko, uy, tas afternoon prime, syempre po, alam niyo naman na basta pang hapon, ako ay viewer talaga, ABS and GMA, both yan. So sabi ko, oh shucks, magandang concept nga to for afternoon, ganyan. So doon pa lang, na-curious na ako. Tapos nung nakikita ko na yung trailers na, okay, gets, ganyan. Pero yun nga, dahil hindi na ako masyadong nanonood ng TV, kasi busy ako mag-work ng time na yun. Tapos usually may mga live ganyan. But since nag-resign nga ako at napunta sa Kumu na wala namang ganun. So nagkaroon na, pwede ko na siyang gawing background noise. Tapos nung nagka-COVID ako talaga, syempre wala naman ako magawa, di ba? So nood-nood ako. So itulog ako usually nga talaga kasi nga tinutulog ko. Pagdating ng 4, ako nagigising. Tapos yun na yung palabas sa TV, parang siguro mga last 2 bodies ng Return to Paradise na hindi ko rin naman masyado so parang naka-play lang siya. Tapos yung Nakarehas na Puso, halos kaka-start lang noon. So naintindihan ko pa siya, parang nakaka-catch up ako. Hanggang sa, walang yan, nahook ako. Nagja-jog, alam mo, sabi ko nga magbabago na ako, mag-walking ako ng ganitong oras. Ayun, 2 o 3 beses na ako nag-walking kasi hindi ko siya ma-miss. Tapos naisip ko nga, pwede naman sa YouTube. Pero syempre, wala na yung fun, wala na yung magic na kaya ako nanonood ng TV because of it. Tapos, ayun, so habang nire-record natin to yung week na Omere last week, yung nagkaaminan na si Jean, ay yung character ni Jean ngayon na maganda na, ay yung dati nilang nanay. So, cry habang nanonood. Ano ba yan? Ang galing kasi ni Jean, ni EH, saka ni Vanessa. Okay din naman si Michelle. Maarte siya. Dalang-dala niya yung maarting role ni Doris. Nabibuisit ako kay Doris. Tapos, alam mo, anong tawag dito? Anong tawag dito? Yung parang si Leander Valdemor. Siyempre, parang malay ko naman sa kanya, di ba? Basta pinapanonood ko siya. Pero parang dito, parang nagkaroon siya ng charm sa akin. Parang siya, naging Christopher De Leon siya sa paningin ko. Ganong level. Yung parang, oh my God, ang pogi naman nito. Tapos, pinag-aagawan siya. Tapos, kinikinig ako sa kanila ni Jean. Tapos si Claire, kasi super binabash si Claire sa di ba, nagbabagang luha. So, I think hindi siya pang kontrabida. Parang mas bagay sa kanya to kasi nag-shine siya. Lalo na dun sa yung nalaman na niya na mommy nga niya, si Jean Garcia dun. Parang grabe talaga yung iyak niya. I guess, siguro, baka meron siyang real life hugot. Ang ganda. I mean, noong una hindi pa ako masyadong believe dyan kasi
love ko naman ang mga shows ni Derek Hill Tejada. Kaya lang, yung mga minahal kong shows sa kanya noon, parang ganun pa rin yung itsura. Gets? Mm. Hindi ko naman nilalait pero basta ganun yung look pa rin. Yung parang hindi masyadong nag-evolve. So, yung mga shots, ganyan. So, parang okay lang. Pero, yun nga, yung nakarehas na puso, yung kwento ng nakarehas na puso talaga. So, di ba, love your own. So, wala ako masyadong ABS kasi nahahabaan ako sa mga shows kasi like, kunyari, A Family Affair, I tried. Ano yung bago A Family Affair? The Broken Marriage Vow, hindi masyado. Hindi ko din alam kung bakit. For some reason, yung pa yung hindi ko pinanood. Too Too Good to good. Be True, hindi ako masyadong mahilig sa rom-com. Darna. Darna, ayun. In fairness naman, subok pa rin naman. I mean, sumubaybay naman ako pero hindi na rin kasi sobrang, Yung Maria Clara din naman, attempt ko. Kaya ako nawala ng Darna pero hindi nabitawan ko na rin. Ang hirap kasi pag 8 o'clock, guys. Kumakain pa lang ang mga tao niya na kayo naghuhugas ng plato. So, ang hirap niyang, kapitan. Kaya, Pero dapat habang nanonood ka sa TV, meron ka din, nagsistream ka din. ang problem kasi sa labas, ako lang kasi yung merong cable. I mean, yung antena. Sa labas kasi wala. Tapos, in fairness, meron naman nga naman kapamilya online live. Tsaka kaya nung nahirapan ako. Tsaka gusto ko pag kumakain, click yung pinapanood ko. Hindi ko alam kung bakit. Siguro kasi dahil kabisado ko na siya. Tapos kakain ako. So, gano'n. So, All about comfort. tapos yun nga, mano po, Legacy 1 and 3. Yung 2 hindi kasi rom-com din. So, may issue talaga ako sa rom-com. Wala hindi ako kinikilig. Char! Just lang. Yun. Okay, so yun yung mga Tagalog ko na presently airing, ha? Oh, ikaw. Ang last ko na lang na na foreign, Dubai Bling. Kasi Arabo. Very you. That's so you naman. Arabo. So, pinanood ko lang siya. Pero, I mean, reality show siya. So, wala naman masyadong Kasi, something na pwede mo lang panoorin sa background. Tapos, it's about Arab people. So, very familiar. Yun lang. So, going na siguro sa Tagalog ko. Start ako with Bolera. Hacks, love your own. Love your own. Na nakapag one of my Bolera is one of my shows na gusto ko din naman I mean natuwa din ako kasi nagkaroon ako ng chance magsulat. Super hirap ng show kasi una hindi ako nagbi-billiards. Tapos very very kanto kasi siya. Yung Ikaw very konyo kayo. Char. Yung mga way of talking nila. Tapos, naalala ko, meron kaming glossary pa kami na yung mga billiard terms, jargons. Billiard terms, oo. Tapos kasama namin si Rubilin Amit na siya, billiard champion. Na isa siya yung naging consultant namin while writing. Tapos sa set, kasama si Johan na billiard champion din. Na, ayun, it was a fun experience. Nakakatuwa na nagkaroon ako ng chance sulat din ng... Fairness, di ba kunyari, hindi naman porket sinulat mo kasi you'll be a fan of it. Mm-hmm. So, Bolera is one of those na talagang Yeah. writer ka na, but as a viewer, you also enjoy it. Yeah. Tsaka ang ganda ng visuals niya. Kudos din naman kay Direct Dome. Dominic Zapata yan So, super ganda na. Alam mo yung parang he was able to make billiards fun and interesting. I mean, ako, for someone like me na hindi naman ako fan ng billiards. Sorry, di ko siya napanood. Kasi yan yung chapter naman na bumitaw ako sa TV. Hindi ko alam bakit. Ano siya yung early 2022? Mid, di ba? Parang mga May. Alam mo, isa ko na miss pala. I Can See You Alternate. I mean, siya ha. Like, hindi ko siya sinubaybayan dahil na ko. But, kasi siya yung pre-programming ng Mano Po 1. Tapos parang na-enjoy namin ni Carol na, oh my God. Nagpapalit-palit sila, ganyan. Pero, medyo hazy na siya sa akin. Like, may mga naalala ko eksena. Pero at some point, nasubaybayan namin siya. Kasi nga, maikli lang din yan di ba? Tapos yun nga, pre-programming siya ng Mano Po 1. So, anong tawag dito? So, aantayin ko, di ba? Yun. But,
So yun yung mga presently airing ko. Ang talagang mga sinubaybay sa ABS, ang mga nasubaybayan ko ay mga luma. Kasi, okay, ito na naman tayo sa Kapamilya Online Live. 12 a.m. Yung Kapamilya Online Live na pang international, 12 a.m. siya pinapalabas dito. Tapos itong show na to talaga, sobrang tagal ko na siyang hinahanap. Like, hindi siya ina-upload pa sa Jigny TV, wala siyang clips on. Parang click, ganun yung feeling. Yung wala siya sa YouTube, walang pirata, walang kahit ano. Mm. Marinela ni Camille Prats, Shaina Magdayo at Serena Dalrymple. Buhay ka na nito, 1999. Pa hindi pa tayo ganun ka-mature. So, 4 years old. ako, 4 din ako yata yan. Oo. 4 turning 5. So, yun. Kwento ng tatlong bata na galing sa ampunan na obviously galing sila sa ampunan so nahiwalay sila sa parents nila, di ba? Tapos friends din sila. Tapos ang kontrabida dito si Rio Locsin, si Katrina. Ay, grabe. Kahit naman nung bata ako, siya yung ano ko. Kumbaga, syempre traumatized tayo kay Princess Ponzalan sa Mula sa Puso at saka kay Sylvia Sanchez sa Esperanza. Pero ibang level din to si Katrina kasi ang inaapi niya, mga bata talaga. Tapos yung, dito ko na-realize yung nakakatakot magtago, yung parang hindi ka makahinga, yung parang mahuhuli ba siya, mahuhuli, gano'n, malalaman ba yung mga kontrabida. Nung bata ako, lagi ako may ganyan, na parang natatakot ako, tapos nagtatago ako sa likod ng pinto. Hindi ako nanonood na, shucks, mahuhuli pa sila, parang nakakatakot. So, dito ko yan sa Marinela na feel pala. Tapos, ang naging pangit lang na effect sa akin sa kanya, napanaginipan ko siya, nakasama daw ako sa cast, tas kinidnap kami ni Rio Locsin, ganong level. Ganong level ako na-attach. Kasi nga, yun nga yung pinapanood ko bago matulog, di ba? So mali pala yun. Hindi pala siya Ano tama. yun? Immersive yung experience. Oo, natakot na ako ng slide. Kasama ko si Camille Prats na bata, tapos nakakulong kami. Yung hindi kami makalabas ng bahay kasi nandiyan si Tita Katrina sa labas. Ganon Is alam mo level. na yung, So, how it feels like. oo. Pero grabe, tinapos ko yan. I mean, nung nag-umpisa kasi siya, nandito pa si Carol, so hindi ako makapagpuyat. Kasi ayoko manood sa cellphone. Nung umalis na siya, ayun na, dire-diretso na. Parang tinantanan ko lang siya ng mga nagkakasakit na ako kasi lagi akong puyat. Pero, tapos nakakatawa yan kasi nag-ending yan, magla-last day din ako sa PEP. So parang, uy, sabay kami ng Marinelang nag-finale. So, yun. Tatapos ko naman siya. Naloka lang ako sa mga nangyari. Pero, ang hirap kasi parang 5 episodes a day kasi maikli lang siya eh. I mean, parang 18 minutes lang or less per episode. So, kailangan mapunan nila yung 12 to 2 a.m. na time slot. So, dati 5 episodes, tapos parang dumami. So, okay. Yun. So, Marinela, yun ang, in fairness, yun ang mas sumaybay parang mas masasabi kong mas naano ko siya kaysa sa Widow's Web, sa Mano po. Kasi ito, Gusto ko nga lang i-bring out kasi 'di ba kapag nagka-come up ako ng concept. Gusto ko lang sabihin kay Jimpy ako nagtatanong ng may ganito na bang may teleserye na ba na ganito yung kwento. kasi So mahilig ako super sa dami luma. niyang napapanood na parang halos lahat yata ng teleserye that ever Grabe. existed. Parang Grabe naman. alam niya. Hindi naman sobra. Pero yung mga plot, oo. So yun, Marinela, ang una ko, throwback list na ito. Pero siya talaga yung my gosh. Hanggang dulo talaga. Hindi rin ako makapaniwalang natapos ko siya. Okay, o ikaw, after Bolera. Ang last ko na startup. Yes, love your own pa Love your rin. own. Love your own pa din. Super dami nung pinagdaanan sa startup na it was a long process. Pero nakakatuwa na kasi kakatapos niya lang din. So parang naka-rouse na. Parang yung makikita mo yung parang pinaghirapan nyo na maganda yung kinalabasan, then maganda siyang natapos. But congratulations, of course, for the successful run of startup. Ako towards the end, nasubaybayan ko rin yan na nagkaroon na ng Mano Potri. Yun lang. So, thanks talaga to Mano po, yung pre-programming na susubaybayan ko dahil sa kanila. Pero congratulations. Okay naman siya, maganda naman yung show. Yeah, I maganda mean, naman siya. ang hirap gumawa ng adaptation So, True. congratulations. Tsaka may commendation ng from the Korean production. Yes, congratulations. Korean Sa haba company. ng pinagdaanan nyo sa show, ang daming mga sinabi ng mga tao. Sa online, di ba, may mga blind item, ganyan. Pero, di ba,
na-prove wrong naman. So, Yeah. congratulations sa startup. Thank you. Yun. So, last mo na yon sa mga pinanood mong series? Oh, yun na yung last ko. Oh my gosh! Ako may ilan pa. Okay, i-rundown ko na lang to. Kasi hindi ko rin naman sila mga sobrang natapos. Pero nasubaybayan ko, like, araw-araw. Gimmick. So, kanina gimmick the reunion sa movie. Yung unang gimmick naman. Ito naman yung ano. Pero hindi ko pa siya natuloy uli. Basta after ng work sa Como, yan na yung panonoodin ko. 5 p.m. ganun. Tutuloy-tuloy ko siya. In fairness, natapos ko naman yung 1 year. So, yung second year, yun yung medyo itatry kong ituloy. Hindi ko na alam bakit ano nangyari sa akin. Pero sinimulan ko kasi siya this year lang. Last year pa yun in-upload, pero sinimulan ko na siya this year. Tapos, yun naman, nagtuloy-tuloy pero putol-putol. Next, pumalit sa Marinela kasi nangumiti ang langit. Pero syempre hindi ko na pinanood yun kasi napanood ko naman na yun. Tapos pumalit doon ang Munting Paraiso. Ito rin, sobrang tagal ko na nitong hinahanap. Connie Reyes, Ronaldo Valdez, family drama, every weekend to pinapalabas. Tapos inaabangan ko lang talaga. Ang sabi ko, hanggang ano lang to, hanggang mamatay yung isang character na alam na tumatak din sa akin yung death. Yung pangalawang anak nila, si Bea. Kasi basta tumatak siya sa akin kasi napanood ko siya mismo sa TV yung mga nangyari. Tapos inaantay ko ng episode na yun. Sabi ko bibitawan ko na to kasi hindi na nga healthy yung 12 a.m. Tapos na-move pa ng time slot, naging 1 a.m. pa. Parang ang sinunod na nila, Eastern time. Noong una kasi ano lang eh. Basta hindi ko alam yung mga time zone na yan. Pero basta nalipat siya naging 1 a.m. So lalo ko na hindi nasubaybayan tuloy. Pero minsan tinitingnan-tingnan ko pa rin. Tapos yung mga episodes ngayon, ito na yung medyo may isip ako. So naalala ko yung bahay. Kung nasan sila. Sabi ko, bakit kaya iba yung bahay na naaalala ko dito? Yung pala latter part pa pala yun. Tapos Twin Hearts, si Barbie Forteza, Bea Binene. Ano lang din, parang hanggang episode 20 something lang ata ako. Tapos pampatulog ko, ay, yun yung nanonood ako sa TV talaga. Tapos nung naging pampatulog ko siya, kung ano yung ina-upload for that day, forward ko lang, titingnan ko lang hanggang sa nag-end. So technically, putol-putol din. Tapos, episodic, pero nanood ako ng ilang episodes sa Curious kasi kahit nung bata ako, naka-curious na ako sa kanya. Diba, mahilig talaga nga kasi tayo sa thriller at sa mga patayan. Calvento Files. Pero hindi ko siya panonoodin ng gabi kasi natatakot pa rin ako. So, ikaw, LA, meron ka ba yung parang, napanood mo na before, inuulit-ulit mo ulit ngayon? 90210. Oh, so ano mo siya? Bakit mo siya inuulit-ulit? Tsaka parang, anong oras or, yon bakit? Ano ko siya parang childhood, ko siya, series. Parang comfort show ko siya. Na-discover ko kasi siya way back 2000. 2008 siya nag-start. Tapos, parang bago lang din ako sa Kuwait nung time na yun. So parang nakarelate ako sa part na nag-move in sila from one city to another. So yung parang fitting in process. Hanggang sa, pinanood ko na siya hanggang sa lumaki ako. So parang, alam mo yung parang it became a part of you growing up. Kasi yung sa mga ganong klaseng age, yun yung parang doon pinakakita yung transition ng maturity mo, yung pag-grow up mo. From being a teenager, parang 12 lang yata ako nung pinanood ko yun. Hindi ka pa teenager. Ano ka lang yan? Preteen. Tween! Preteen. So, from that age, hanggang sa naging full-blown teenager ka na. Ayun, naging part of you na siya. Tsaka, alam mo yung may transition din kasi sa life. Na napanood mo siya, life was good, tapos naging transition. Alam mo, parang kasama mo siya sa hirap at ginhawa. Yung gano'n. So parang kapag pinapanood ko siya ulit ngayon, parang gusto ko lang mabalik yung parang identity ko nung bata ako. Yung gano'n. Gets. Same feels kaya nanonood din ako ng mga luma eh. Pero ang ganyan ko ay click. 2 versions because pag pinanonood ko siya, syempre nakukumpleto yung naiisip ko nung bata ako, di ba? Na, nga, may ganito palang episode ganyan. Tsaka favorite ko kasi yan talaga nung bata ako. So parang nung in-upload siya sa akin, it was like, nung in-upload siya sa YouTube, it was like heaven sa akin. Parang, finally! After a long wait. Tapos, ngayon, ang dagdag memories na doon, naalala ko yung mga nung panahon na sobrang excited ako kasi may bagong episode na i-upload, ganyan. The same way na excited ako pag magsa-Saturday kasi may click na ulit. And yung isa ay Friends. Late fan ako ng Friends. Ano mo naman yan? 2020 lang naman.
Pero, baka natalo ko pa yung ibang original fan ng Friends because since 2020 na una ko siya pinanood, hindi ko na siya tinantanan until now. Hanggang ngayon. Alam mo yun nga So, yung isa, madadagdag ko nga yun kasi kasabay nung pag-nod ko nung 90210 ay may Vampire Diaries. Tapos kasama yung Friends. Tapos, kasi gusto ko lang ibanggit din muna na, kasi, di ba, fan ako ng 90210. Tapos, nalaman nung mom ko na pinapanood ko yung 90210. Fan siya ng Beverly Hills the 90210. original. Yung original. So, parang nagkakaroon kami ng parang, meron siyang superiority complex. Mas maganda yung original Friends. Yung may mga ganun. Tapos, super fan din siya ng Friends. Like, she has like the complete DVD set. So, dun din, pinapanood ko na din yung Friends. So, parang napanood ko na siya way before itong recent pag-boom ng Friends. Although, super tagal na yan. Alam mo, may mga hindi ka na matandahan. Tapos, parang yung pinaka natatandaan mo yung mga first parts. Nakatawa siya mga comfort shows. Ayun nga, pampatulog ko siya kasi nga coming from Marinela na napanaginipan ko na nakidnap ako. Iwas anxiety. Oo, yung parang at least, okay. Hindi, tsaka kasi nung nanood ako yan, ang daming problema sa life. Like, pandemic siya. Tapos, lumipat ako ng bahay. So, parang kailangan ko ng comfort. So, nung na-discover ko siya, ang saya-saya. Na parang, shocks, meron ako 6 na friends. Kaya di ko sila kasama, pero pinapasaya nila ako tuwing gabi, tuwing matutulog ako after ng stress ko sa work. Ngayon, hindi naman as stressful as before, but yung parang nasanay na ako na sila na yung kasama ko bago matulog. Parang they become a part of you. Oo. Tapos tatawa lang ako. Tapos, alam mo, nakakatuwa kasi every nood ko, meron akong bago magiging favorite na mga eksena. Like, yun ang inuulit-ulit ko. I don't know if you remember this part. Yung si Rachel, titingnan yung photos nung wedding ni Ross kay Emily. Tapos, di ba, siya, ginaganon-ganon lang niya yung parang bara-bara na pagtingin. Tapos syempre si Monica na stress kasi ayaw niya na may na may bakat ng daliri. Tapos malulukot yung edges, ganyan. Tapos ang ginawa ni Rachel, yung siya sumigaw, oh my God, tapos ganyan. Tapos dinilaan niya yung picture. Tawa ako ng tawa talaga. As in, tawang-tawa talaga ako. Basta laging may ganun. Yung parang every rotation ng ulit ko sa kanya. Although, third pa lang naman kasi nagkaroon ng time na na-stop ako, pero yung stop na yun, hindi ako humintong manood . Like, mamimili lang ako ng episode na for tonight, ito yung gusto kong panoorin. Ganon. So, pero itong pangatlo kong ulit ko ng buo, yun yung tumatak talaga sa akin. Tapos hindi ko siya ma-delete sa phone ko kasi pag gusto ko mag-good vibes, yun yung papanoorin ko. Hanggang kanina, pinanood ko siya, tapos tawa ko ng tawa. My gosh. So, minsan ang ginagawa ko, kasi super favorite ko si Phoebe. Phoebe talaga ang So minsan, magtitingin ako sa YouTube ng compilation ng mga Phoebe scenes. Yan yung minsan nagiging libangan ko. Kaya nakakatuwa din sa yung sa Friends. Kasi meron akong pinapanood na YouTubers ngayon na kaya sila din yung reason kung bakit super konti ng mga napapanood ko na movies and series. Kasi sila group of young people na New Yorkers sila. Tapos nakatira sila sa isang apartment. So basically parang the sitcom na Friends. Tapos parang alam mo yung parang it's the life na it's the kind of life na you want to live in a city that you love with like-minded people na parang nakakatawa lang yung setting. Very reminiscent siya of Friends. Ako naman, nagets ko na yung Click tsaka yung Friends kasi ang Click ang Click na inspired din sa Friends. Merong plot doon na magkakasama na rin sila sa isang bahay. Parang towards the end of batch 1 going to batch 2. Ganun, magkakasama sila tumira. So parang may ganun din. Tapos ganun nga rin yung feeling ko ngayon kasi kasama ko yung friends ko sa bahay. Yeah. So parang very friends, ganun. Tapos basta nakakatuwa siya talaga. Meron din kayong smelly cat. Pero hindi smelly yung cat namin. Hindi siya smelly. Tapos may Monica din kami, mga luto-luto. Pwedeng Rachel na palpak-palpak. Ako yun. Ikaw yun. Ako si Rachel talaga. Kahit sa angulo naman, pag basta may group of friends, ako si Rachel na minsan nagiging Monica kasi may ako maglinis ng kwarto. Pero mas tinatamad ako, so mas Rachel na ata.
So, yun lang naman. Yun lang yung paulit-ulit talaga hanggang ngayon, yung Friends tsaka Click. Yun nga yung gimmick na nabitawan ko, pero yung Click, tuloy-tuloy pa rin ako sa panonood. Ano ba? Hindi ka na nagsawa. Kasi nga, Kasi parang pagka-familiar ka na eh. Parang, di ba, with everything that's going on, quarter life crisis, ah, tapos you want something that's familiar to you, na alam mong hindi ka masistress, hindi ka ma-anxious, na, so, babalikan mo yung mga, ayun, yung mga comfort shows mo, na kahit yes. paulit-ulit na siya, pero ang ginagawa ko, hindi ko pa rin siya hindi siya sunod-sunod na hindi mo I mean hindi siya tuloy-tuloy mong papanoorin kasi ayokong pagsawaan siya. Kasi what if magsawa ako sa show na to? Ano na yung comfort show ko? Wala na akong comfort. Mhm, Yung mga mhm. ganun. Ayun. So parang idagdag ko din pala yung Dash and Lily. Every Christmas kasi pinapanood ko to every Christmas season. So parang Dash and Lily yung alam mo ba yung Dash and Lily yung Netflix na Yes, series? naririnig ko siya. Pero hindi ko pa Kailangan napanood. siyang panoorin. Parang ikaw din yung nagsabi sa akin yan. Ako din ba yung Parang ikaw din. kailangan siyang panoorin. 2020 siya nag-start. Tapos, ayun, parang dun ko kasi nafe-feel yung Christmas vibe. Kasi bilang hindi naman ako palagi lumalabas din ng bahay. Eh, sa Dash and Lily, very Christmassy yung Ay, oo nga. vibes niya. Oh. And New York setting din siya. So, Maikli lang. 8 episodes. mm, So, anong look forward mo sa 2023? I mean, may content ka na ba na looking forward? Pwedeng upcoming or pwedeng mga bagay or mga palabas na hindi mo napanood this year that you would or even previously in the previous years na you want to try na napanoorin sa 2023. well, meron akong list yung from the COVID time na hindi ko kasi siya natapos na, yun nga wala na rin ako ng time so pwede ko lang din siyang ituloy then something na my content na part of my work is yung Hearts and Eyes na Nox. Promo, Char! Promo na, grabe. Oh, segue grabe. na Oh. mag-air next year so and isa pa rin sa looking forward kasi first first yun di ba figure skating show na teleserye. Yes, on na drama, yes. Mm, yun. So, something to be Nox. proud of. So, Yeah. aabangan natin yan. Ako naman, tignan ko yung Netflix list ko bigla. Tsaka nung nag-Disney Plus, yung Disney Plus ko kinancel ko muna kasi hindi ko naman nasulit. So, Mm-mm. next year na lang ulit. So, yung Dasha and Lily, ayan, nauna na tuloy. The Revenge. Sobrang gusto ko. Sorry, hindi The Revenge. Do Revenge. Do Ayan din Revenge. pala. Kasama pala yun. Sobrang tagal na nito na gusto kong Yeah. pero nakakalimutan ko. Kasi nga, sobrang napuno din yung schedule ko nung nilabas na to. Like, Sunday, mag-church. Saturday, lalabas with friends. So, nawalan ako ng time to So, parang kapag mahiga ako at manonood na lang akong friends. Kasi nga, patulog na rin ako. So, di ba, Mm-mm. friends muna before anything else. Basta Yeah. pag ganito oras, friends na. Yan. Tapos, itutuloy na namin yung Wildflower. Yan ang lunch, namin hangout dito nila Sa Sher. Netflix. Tinuro ko sa kanila. Tapos, ang ending, ako dapat yung manonood kasi uulitin ko na siya. Ang ending, sila tuloy yung nagtuloy-tuloy. Tapos pinanonood na namin every lunch. Kaya lang kasi nagkaroon ng Disney Plus, that's How I Met Your Mother. Favorite ni Sher yun. So, yun na yung nagiging lunch namin. So, kung halimbawa hindi na nila itutuloy, ako itutuloy ko pa rin. Kasi, finally, lumagpas na po ako. Kasi, pinalabas yan sa Hook, tapos pinalabas ulit bago mag-shutdown ng ABS. Kung ano yung nahintuan ko, yun din talaga. Kung ano yung nahintuan ko sa Hook, yun din yung nahintuan nung bago mag-shutdown. So, ngayon Mm. nakalagpas na ako. So, baka naman, sana matuloy-tuloy ko na, di ba? And then, ano pa ba? Ang dami ko nilagay sa list ko nung kailan Kasi parang nagtingin-tingin na ako. Ito, yung The In-Between. Ang tagal na nagsabi sa akin na panoorin ko yan. Kasi nga, bilang din to, may patay-patay din. So, medyo gusto ko din yan. Tapos, yung Can You Keep a Secret? Kasi fan ako ng book bilang Sophie Kinsella fan. So, Yung kay Dario ba yun? yes. So, O yung may nagsabi kasi hindi na siya patay-patay. in between, I mean, hindi siya patayan, pero may,
May Ano patay. tawag dito? Oo, may patay. So, eh, Napanood ko tapos sa... yung, so medyo, yung ganyang type of stories din like ko yan. So, Alam mo, feeling ko, yan. madami pa tayong napanood pero hindi lang natin matanda. Feeling ko din, kanina nga may mga pumapasok na ulit sa isip ko, pero, like ko niya, Falling for Christmas. Ay, di Nanood ko ako alam. ng Falling for Christmas ni Lindsay Lohan. Ay, hindi ko siya Tapos nakakatuwa napanood. kasi may reference doon na kumanta siya ng Jingle Bell Rock. Ay, pinatugtog niya yung Jingle Bell Rock. Tapos naalala ko Mean yung Mean Girls. Girls. And I thank you for looking back with me Thank you for the having me. content that we consumed in 2023. Thank you for your time. And sana ikaw ay nag-enjoy. Pero hindi pa ito yung totoo nating episode, ha? Sana meron next year. Sana. Mag-isip na tayo. Sana wag ka ng busy. Char. Anything that you want to say, syempre, ito na rin yung chance mo also, if ever man that my listeners were viewers of Widow's Web, of Bolera. What else ba? May iba ka pa bang show na umere this year or yung dalawa lang? Start up, of course. Wait, so hindi ko alam. Hindi ko alam. Dun sa mga nanood ng shows ko, I'd like to take this opportunity in behalf of the team to thank you all. Kasi I don't want to take all the credit kasi it wouldn't be possible without the team. Yes. Ayun, hopefully you can support my other endeavors in 2023. Next year. Yes. Yeah. Good luck and congrats. Thank you. And ako naman yung farewell message ko for 2023 will be next week. Because we have another episode na year-end naman. Ito, Rewind to 2022. Oh my gosh! 2022 was an emotional ride. Wow. Ang arte may ganun, no? So, please forgive me kung sino man yung makakasama ko din doon. Forgive us for... Eto na, nagpapauna na ako. Forgive us for, pouring our hearts out. Just the same, thank you so much for being part of our 2022. Being part of Rewind. Nakita na natin yung Rewind. Anong tawag dito? The stats. Spotify Wrapped. For 2023, we're so happy. I mean, hindi siya ganun kataas kung i-compare mo sa mga iba. Pero for me, my gosh, that's more than enough. Akala ko mga 10 lang, mga 20, ganun. Pero parang, shocks, may mga 100. So, thank you so much for that and for listening. And sana marami kayong napapala. If you want to request yung mga TV shows na pag-usapan ng topics na gusto nyo i-throwback, of course, follow us on our social media accounts. Malay nyo, this 2023, magawa na natin. And kung ano man ang gusto nyo sabihin, kung ano man ang gusto nyo pag-rewind, kung gusto nyo ilista nyo rin, kung ano yung mga content na kinonsume nyo this 2022, adi go. Ilista nyo, i-tweet nyo sa amin, i-post nyo sa Facebook, i-comment nyo, i-like nyo sa IG, lahat-lahat na yan. At basta hanapin nyo na lang, Rewind at Throwback Podcast kasi iba-iba yung mga handle eh. So ayoko na isa-isa. LA, again, thank you for being with me, for looking Thank back you, with me. Yung mga content na kinonsume natin. And of course, we'll have our last episode for the season after this. The episode after this. Di ko nasabihin next week kasi ayoko ng mga ako. Char. Baka hindi mangyari. But anyway, yun na nga. So thank you guys and have a great wine night sa inyong lahat. Merry Christmas and a Happy New Year sa ating lahat. Bye!